This is Batanes, also known as the home of the winds. Smallest province in the Philippines, land of the true insulars, nature's playground, and the Scotland of the Philippines. Dahil pangalan, no? Alam niyo yung feel na nasa ituktok ka ng Pilipinas? So hindi na Batanes of the East, Batanes of the North talaga. Ito ang Basco Lighthouse. Pinasok namin yan, ang taas pala. Akala ko onti lang yung steps niya pero ang taas pala niya. Pagka pinuntahan yung pinakapukpok na yun. Upang makarating na Batanes, kailangan mag-book ng bawat amigo ng flight going to Basco from Clark. 2 hours before, dapat nandito na sa airport for the flight procedures. Flight time would take more or less 1 hour and 30 minutes. Medyo matagal-tagal ng biyahe, kaya you may sleep or relax or enjoy the bird's view from your window seats. Ganito naman ang postura ng mga talentahing bumabiyahe. Thank you, sir. Thank you po. Hey, welcome to Batanes! Saya-saya. Pagdating dito sa Basco Airport, antayin lang may unload ang inyong bagahe at pwede na hanapin ang inyong airport transfer patungo ng inyong hotel. So, tayo natin yung bagahe na. Okay, let's go. Question quiz. Saan kayo nag-book ng airport transfer? May mga hotels na nag-o-offer ng stays inclusive of airport transfer. That is why before kayo mag-book ng hotel, make sure nakasama ito para iwas hassle. Thank you. Ito na yung homestay natin. Silimbo na tayo kaagad. Medyo mainit. Sorry kuya, medyo madami yung gamit namin eh. Di ba mo itong bag mo? Di ba mo itong bag mo? Excited.
First impression about Batanes? Capital B&S. Basic and simple. Kala nyo ko ano ah. Kita naman sa airport pala kung gaano kapaya ka pamumuhay dito sa Batanes. So we're now at Basco and we're currently on our way to our hotel which is just a few kilometers away from the airport. Good afternoon po. Yo, what up guys? Nandito na tayo ngayon sa Hangtay Haven. Ano, grabe yung view ng Basco dun sa ibaba. Ayan, doon sa aeroplano. Room tour muna tayo dito sa Hangtay Haven. So, ito kami ng CR. Nice one. You got the towels there, tissue, the toilet, wash basin, mirror, your tissue, And ka, may heater. diba? Cabinets. So there's your TV, then there's your bed, lampshade, and aircon, of course. And there's my baby. And ayan mo naman ang view. Tingnan mo naman yan. Di ba? Oh. Bundok na bundok. Yung mga paniwala sa Batanes tayo. Sa mamaya may meeting kami with our coordinator. Pupunta na lang daw sila dito sa sa Hangtay Haven para dun sa meeting plane sa kanang tour. So balak namin is bukas north tayo North Batan kami. So yun lang. Oh, kain muna tayo. Kinain na namin kanina, Uncle Jazz. Uncle Jazz, tapos hati pa ka. Ang gara nung aeroplano, liit. So madayang vacant seats. Syempre kasi, mahal dito Okay, so, see you na lang mamaya guys. Bye for now. A few moments later. Hi ma'am, may malapit pong resto dito. May kainan to sa harapan. Bikers po. Ay, ayun. Thank you. Kain tayo dito sa Bikers. Go. Wala naman to. Barbecue chill house. Brunch and Hi. Dito tayo sa Bikers. So, malapit lang siya. Ayan lang yung Hangtay Haven. Tapos ito yung restaurant. Diba? Hindi na kayo mahihirapan maghanap ng resto. Tatawid lang kayo. So, order na kami. Grilled squid. Yung, tomato salad. Saka grilled fish tuna. What? So, meron silang grilled fish, which is grilled tuna. So, tatry natin. Here at Bikers Barbecue and Grill House ay hinahayaan nila ang bawat turista na mag-share ng kanilang thoughts about Batanes sa kanilang Freedom Wall while waiting for your order. Alright, first dish to arrive, the tomato salad. Ay, siya. pako lang yan. Para siyang pako. Oh, pako nga. Parang pako nga. So, naaamoy ko na yung cuttlefish. Grilled cuttlefish. Cuttlefish and And grilled tuna. grilled fish lang siguro dito. Siguro. Ay, may Gcash doon. Tapos ano din. May ano sila. QR. Wala Gcash na lang. akong pan-Gcash Kaya cash tayo. Ako may Gcash. May Gcash ka. Magbabayad ka. Sumawag ako, 3 days. Ay, sumawag ka na?
Sige, ka na magbayad. Ayan na ang ating Ibigyan nito. grilled tuna. Cuttlefish na lang. Ganda. There's our cuttlefish, grilled cuttlefish. Kain na! Okay. Ito, legit, sarap. Ito, sabong lambot. Ito, ang sarap niya. After this lunch, we went back to the hotel para makapagpahinga ng konti dahil imimit pa natin ang ating coordinator for the prenup meeting. Eyo guys, cafe doon. So galing kami ng Just Cafe. So tapos ng mga meeting namin doon sa coordinator. Lalakad na kami papunta ng Hangtay Haven. So wala tayong maps, baka balikaw ka. Lakad na lang. Feel natin yung bawat segundo dito sa Batanes, di ba? Hindi naman tayo nagmamadali. Ay, beach oh! Ay no, beach. Hindi, ayun, pumulit yan. Ay no, papuntang ano yun, beach. Taking a walk around, napansin namin na hindi nalalayo sa model ng disenyo ang mga bahay dito sa Basco. Nagsimula raw ito nung pinagbawal na ang paggamit ng bato at mga korales bilang pangunahing materyales sa paggawa ng bahay dito sa Batanes. Ngayon pa man, may mga ilang stone houses pa rin ang makikita dito sa Basco. Ayoko na umuwi. Ang ganda, no? Grabe ka, Batanes. Hindi ko in-expect na ganito kakaganda. This is the kind of place that makes you don't want to go home. Grabe. Kaya mo naman kasi ano, ayun, no? Diba? Tapos doon sa banda na yan, no? Hindi ko alam makita pero daming naliligo. Lakas ng alon. Tapos ito, pier. Lagi, yung ganda. Grabe. Tingnan mo naman, no? Diba? Kahit napuyat ka or pagod ka galing ng biyahe, tanggal agad eh. Diba? Pero, so kahit port area to, malinis. Oh. Ayun yung lighthouse eh. Pero yung pag-shootingan ng prenup namin, hindi dyan kasi masyado daw crowded dyan eh. So doon kami sa isang lighthouse sa private. So first day pa lang, sulit na kaagad. So update, naliligaw na kami. Hindi na namin alam kung saan kami. Hindi, ayun yung Petron eh. So nakarating din kami sa awa ng Diyos. Hindi kami naligaw. Go! Ayun, Hangtay Haven. Buti na lang along the highway lang siya. Okay. Pahinga na tayo. Hello again guys. So, nandito na tayo ngayon sa ating room. Kababalit lang namin. Umorder lang kami ng burger and pasta for dinner. Tapos, magpapahinga na kami para sa aming first tour kinabukasan doon sa North Bataan. So, we're pretty excited. So, ayun. Good night na muna ngayon and see you tomorrow. Bago mag-start ng ating North Bataan tour, breakfast muna tayo. Di katagalan, dumating na ang ating tour guide. Bali si Kuya Jordan ang ating driver, tapos ako Lando. Kuya lang. Dondi. Medyo. Nickname. Kalayaw. Ito muna yung first stop natin, yung simbahan. Ito yung oldest church sa Batanes. Immaculate Church.
As per our tour guide, itong simbahang ito ay orihinal na naitayo noong 1783 gamit ang kahoy at kogon at kalaunan, gumamit ng bato upang mas mapatibay ang istruktura ng simbahan. Ngunit dahil sa mga bagyong patuloy na humahagupit dito sa Batanes, nasira ito at noong taong 2011, nabuo ang kasalukuyang itsura nitong simbahan. Uy, pwede tayo dyan. May Nazareno rin sila. This is the Immaculate Church of Basco. Ganda, no? Malapit lang ang simbahan sa paaralan kung kahit papansin ng ilang mag-aaral na naglalakad patungo dito. Wika ni Kuya Lando, 0 out of school youth ang Batanes dahil sagot ng gobyerno ang pag-aaral ng bawat estudyante dito. Our next stop, Bayang Rolling Hills. Rolling forward lang tayo. Dahil patungo ito ng bundok, apilang daan at dahil sa tricycle lang ang ating sinasakyan, kailangan mag-lean forward ang mga pasahero para hindi gaano mahirapan sa pag-akyat. Hindi na tayo sa Rolling Hills ng Basco. Ayun na. Ganda. So hindi na Batanes of the East or Batanes of the West. So, Batanes of the North na talaga. Isa ito sa mga pinaka-iconic na tourist spots dito sa Batanes sapagkat parang dinadala nito sa ibang bansa. With view like this, travel cravings satisfied. Bukod sa view ng super lawak na damuhan na ito, ay tanaw din mula dito ang iconic na view ng Mount Tiraya. Diba? Kapapatiway ka na lang talaga kay G sa ganda nitong tanawin ng bayang. The next tourist spot in our itinerary is the Basco Lighthouse.
Hey guys, dito sa ating second location for today's tour. Ito ang Basco Batanes Lighthouse. Ayan. Pinasok namin yan, ang taas pala. Akala ko onti lang yung steps niya pero ang taas pala niya. Pagka pinuntahan mo yung pinakatuktok na yun. Ayun na. Back in World War II, may nakatayo raw na telegraph facility sa eksaktong lokasyon ng lighthouse. Sa kasamaang palad, kasama ito na pasabog noong nilusob ng mga Hapon ang base ng mga Amerikano sa Pilipinas. Natapos naman ang konstruksyon ng lighthouse noong 2003 at may 66 na talampakan ang taas. Ang ganda ng view. Kita yung buong ano dito, dagat. And the ocean view. Lapit tayo dito. Yan. Ang ganda. So kanina, kinuha kami ng drone shots doon, nag-build kasi kami ng drone shots dun sa pool. So kinuha kami ng drone shots. Next batch, next location. Next batch. Yung nagbibigyo. Ayun, may bagong damutin ng mga turista. So sila naman. Punta kami naman sa dulo. Kabila. So kami, moving na kami sa aming next location. So, kaya pa ba? Yes. Kaya po. Siyempre, Batanes yan. Ganda po eh. Mahal ko eh. Kahit- mapagod. Kahit hindi mo na kaya, kakayanin mo siya. Di ba? After na Basco Lighthouse, tara let's sa Balugan, Boulder Beach. Si Patay. May habang 3 kilometro and from the name itself, boulder. Iba't ibang klase at hugis ng bato ang mayroon dito. Ang mga batong ito ay galing raw umano sa Mount Iraya. Nagalboroto ito at naresulta a stunning and breathtaking view of ocean waves and stones. Strictly no swimming spot ito sapagkat mababanganib sa sobrang lakas ng alon na humahampas dito. Picture-picture lang ang maaaring gawin at aura-aura na ang mga amigo at amiga. PS, bawal kumuha ng bato dito ha. Ay ma-eyes on you. Nahihilo na ba kayo mga amigo? Aba, hindi pwede sapagkat we still have 2 remaining spots to visit. But before we proceed to the next one, question mga quiz. Have you ever been in a tunnel before? As in, tunnel na ginamit ng mga sundalong Hapon panggera. This is it, the Deep na Isupuan Tunnel. Itong tunnel na ito ay yari sa volcanic rocks at semento at gawa ng mga ibatan sa ilalim ng utos ng mga sundalong Hapon. Huwag mo takot na pasukin ito sapagkat mayroong 5 lagusan dito sa tunnel. Medyo madalas lang dahil sa putik kaya mag-iingat sa paglalakad. Ito yung isa din sa parang pinakataguan po nila. So, during ano po ito, American-Japanese War. World War II. World War II. Nakarating din pala dito yung mga Yan, po. Sa kwento nila, madaling araw ng December 8 nung nandito na po sila. Medyo madilim-dilim pa daw. Tapos nung binomba nila, yung dito sa may lighthouse yung pinunta na. Kasi dati may tower po nilang Amerikano para dun sa wireless telegraph po nila. Yung nabomba yun, nakat yung communication from Batanes sa central office, so naging isolated na naman yung Batanes. Yan, nandyan po yung sasakyan. Medyo ano lang yung amoy niya dahil sa nabasa po ito, so sumisingaw. Dito po, meron pa po dito. Yan, halos dyan na rin yun. Ito lang. Dito lang sa kanan, meron lang siya pababa. I think around 22 steps yata, all the way down. Pero medyo madulas po yan since very humid, mga lamig dyan, hindi na-dry out yung buwan. Pagdating mo sa dulo, isang malaking step all the way down, halos sa tapat ng balikat. Meaning kailangan
tapak ka dun sa mga nakaus ng mga bato para May ano siya, ano kuya, hangin. Opo, kasi may dalawa pong exit side dun. May May lagusan pa po. Opo. Oh, okay. So, yung hangin ang gagaling dun. Okay. Pinapakit na. Tapos meron sila dun parang mga kwarto-kwarto. Yung tipong parang nag-finish tunnel. Anong iniwan sa ganito? Pero maiksi lang. Parang dun yung tulugan siguro ng mga Nakahapon. Japanese Army or mga tambakan na gamit. Pahingahan mo. Baril or whatever na Hindi. gamit ko nila. So yan, that's a gunnery. That's the side mo na yan. Gunnery. Yan, pwede tayo mag-exit yan kung saan. Tapos slip na lang. Tapos vamos ka. Sige, bro. Medyo dako crack sa medyo mababa po ito. Dito siguro nakapwesto yung mga baril Ako ako mga machine gun nila. figure na relax. Ito naman, facing po yung Pacific side. Yung isa, yung kanina, facing po ng airport. Very strategic din yung kanila. Masakalo na yung car, kung galing ka sa may Pacific side. Ang ganda siya. Pero yung kwenta nila, ito yung pinakamahirap na parte na ginawa ng mga iwatan. Processment nila. Kasi noon wala pa namang mga gamit na pang-haul ng mga aggregate. So, wala pasan po nila pupunta dito or gamit ang kalabaw through the yung mga trail sa bundok. So, sipon this is almost 4 kilometers from the shoreline. Yung ganun palayo mo. Or about 3, mga something like that. Mga ganyan. Layo. Kung pasan-pasan mo yung mga yung sako-sakong aggregates, ilang araw din yan nagkakaroon para mabubuo yung ganito. Sa likod ng ganda nitong Batanes, hindi namin sukat akalain na nagtatago dito ang malagyam na kasaysayan na naganap dito sa Tipnay Supuan. Pero gayon pa man, bahagi na lang ito ng nakaraan at ginugunita na lamang kapag dinarayo ng mga turista. Last spot of the day is the Tucon Chapel. If you ever watched the movie of Coco and Tony, yes, dito yon sinut. Ito chapel lang naman na ito ang pinakasikat na simbahan dito sa Basco dahil suki ito ng mga nagpapakasal dito sa Batanes. Usually, bawal pumasok dito pero pinagbibigyan tayo ng panahon, kaya nasilayan natin ang loob nito. Ito na yata yung last tour namin dito sa ating North Batanpur. So it's already 10:30. So mainit na siya, no? Kanina 8 ang init na. Oo, ang init niya. Kaya pala yung mga tour or yung mga prenup, kinakat siya tapos nire-resume ng 3 p.m. So, ganun. Hindi siya yung tuloy-tuloy kasi nga yung init niya iba. Kung naghahanap kayo ng resto para mag-lunch, try Bihan Restaurant. Honestly, we got no idea kung saan kami magla-lunch. Sabi lang kasi ng coordinator, may libre daw na tanghalian ng tour. So, surprisingly, dito tayo sa Bihan.
ano mga amigo Tamiga? Attack! You are on the run, but do you even know what you run from? Where would you hide? You're shying from the pain, hoping it will never come back again. You try and new, 'cause life is always knocking you